marami sa mga lumapit sa akin, ang problemang sinasabi nila ay yung CR na bulok ang CR na ginawa. Tapos yung classroom ay hindi ganon kaganda ang when we're talking about insulation. Kasi halimbawa malapit sa freeway, marinig mo yung takbo ng mga bus, tricycle, jeep kasi hindi magandang insulation. So nababawasan yung learning skills ng mga estudyante kasi hindi sila ma'am, let me finish please, don't raise your hand when I'm talking please. Hindi nakakapag-concentrate na-stress po ako, raise ka ng raise. Please don't interrupt me, okay? So nababawasan po yung learning skills ng mga estudyante kasi nandyan yung ingay ng mga tricycle, mga bus. At isa pa, meron din mga insidente na kung saan yung mga classrooms, ginagamit po ito sa bilang evacuation center during calamities. Now, dapat itong mga classrooms, they're built to withstand typhoons and earthquakes and stuff like that. Pero may mga classrooms, Mr. Chair, na mamonitor natin pagdating sa bagyo, ito yung unang nililipad, itong unang binabaha. So dapat, we have to be very careful na talagang quality yung classrooms na binibuild natin. And one more, Mr. Chair, every single year, humingi ng contribution, pwede PSIP 1, PSIP 2, ang mga eskwelahan sa mga estudyante para sa mga electric fan. So dapat maganda yung build ng classroom na may electric fan, ceiling fan siguro mas maganda para hindi na pwede humingi ng contribution sa mga estudyante. At saka yung yung tawag nun, para pasukin ng hangin na ventilation, maayos na ventilation. Kasi yung PSIP 1, PSIP 2, kung titingnan mo po yung mga classroom doon, it wasn't really built that properly na para maging maayos yung ventilation para sa mga estudyante. Kasi karamihan sa mga estudyante, in fact, Mr. Chair, last year, I donated several dozens of electric fans sa mga iba't ibang eskwelahan sa iba't ibang lugar. Dahil nga po, kulang ventilation, kulang ang electric fan. So ventilation is very, very important and insulation. Thank you. Thank you, Senator. I'll ask DepEd to respond, si Yusek Cathy, Yusek Riza, before my questions to the private sector. No? Pero bago ang lahat, may pag-aaral na ba yung PSIP 1 and 2 na kunyari out of 13,000 classrooms, ito yung dami ng problematic or ito yung dami ng mga concerns? Para lang fair din, di ba? Alam natin ilan ba talaga. Was a study made by DepEd in previous years? We will ask Yusek Ron first, then we'll ask you to respond also, Yusek Cathy. Sige, thank you, Yusek Cathy. Sadali lang to. Mr. Chair, first of all, we fully agree with Senator Tulfo. Yung pong concerns sa kakulangan po, ang arrangement po ng PSIP, which is the advantage, kung hindi po siya na-turn over na maayos, hindi siya babayaran. Unlike sa conventional procurement na nabayaran na po kagad natin, minsan nga may mobilization pa eh. Ito, kaya po nagmamadali po yung private sector na tapusin yung classroom namin at i-turn over po na maayos. Hindi po pwedeng hindi ayos yung i-turn over. Ay hindi po sila babayaran doon sa availability payment. We understand that. My question is,